Marami ang na-addict sa kape dahil sa sweet, bitter at aromatic flavor nito. Bagamat madalas itong tawagin na coffee beans, ang kape ay nagmula sa mga buto ng prutas na coffee cherry. Kaya naman, hindi maikakaila na masustansya ang kape. Mayaman ito sa essential nutrients tulad ng vitamins, minerals at antioxidants na naghahatid ng maraming benepisyo sa kalusugan. Para sa mga mahilig sa kape, narito ang ilan sa mga amazing benefits ng kape. Number 1, makakatulong sa weight loss. One of the top benefits ng pag-inom ng kape ay kaya nitong i-promote ang weight loss. Ang mga weight loss products na mabibili sa market ay nagtataglay ng caffeine. Dahil may taglay na caffeine ang kape, may kakayahan itong i-boost ang metabolism at energy levels na maaaring magdulot ng pagbaba ng iyong timbang. Napatunayan sa pag-aaral na may kakayahan ang kape na tunawin ang fats by 10% to 30%. May epekto rin ang caffeine sa appetite hormones. Kaya nitong pababain ang hunger hormones na ghrelin at pataasin ang satiety hormones upang makaramdam ka ng pagkabusog at bumaba ang iyong calorie intake. Ang black coffee ay nagtataglay din ng chlorogenic acid na maaaring makatulong upang humina ang iyong appetite o ganang kumain. Pinopromote nito ang normal blood sugar levels na posibleng makatulong sa pag-manage ng iyong timbang. Number 2, pinopromote ang alertness, mood, at brain function. Kung madalas kang wala sa mood o focus, subukan mong uminom ng kape. Ang caffeine ay isang stimulant na makukuha sa kape na nagpo-promote ng alertness, mood, at brain function. Sa katunayan, ang pag-consume ng 75 mg ng caffeine ay makakatulong para ma-boost ang iyong alertness at attention. Samantala, ang pag-consume ng 160 to 600 mg ng caffeine ay maaaring makabuti sa mental alertness, memory, at reasoning. Ang kape ay nagtataglay din ng polyphenol antioxidants na maaaring makatulong upang gumanda ang iyong thinking skills. Piniprevent nito ang mental decline na sanhi ng pagtanda. Dahil dito, makakatulong ang pag-inom ng kape upang bumaba ang risk mong magkaroon ng neurodegenerative diseases kagaya ng Alzheimer's at Parkinson's disease. Number 3, makakabuti sa heart health. Ayon sa statistical data na nagmula sa Sweden, ang mga taong umiinom ng mahigit pa sa isang tasa ng kape kada araw ay mas mababa ng 25% ang risk na makaranas ng stroke kumpara sa mga hindi umiinom nito. Ang pag-consume ng moderate amounts ng kape ay maaaring makatulong upang bumaba ang risk mong magkaroon ng heart disease. Mayaman ito sa B vitamins na may kakayahang pababain ang homocysteine levels sa iyong dugo na nagdudulot ng pinsala sa arteries. Ang isang tasa ng kape ay nagtataglay din ng 2% recommended daily intake ng potassium na makakatulong para ma-relax ang blood vessels at bumaba ang blood pressure. Piniprevent nito ang heart failure, hypertension at high cholesterol. That's why nire-recommend ng Food and Drug Administration ang pag-inom ng 4 hanggang 5 tasa ng kape sa mga malulusog na matatanda. Number 4, makakabuti sa liver at colon. Ang caffeine na taglay ng kape ay makakatulong para mapigilan ang paglaganap ng liver cancer cells. Pinipigilan nito ang liver fibrosis, isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng scarring o peklat sa atay na posibleng maging sanhi ng cirrhosis at liver failure. Sinasuggest din ng mga pag-aaral na maaaring makatulong ang caffeine upang maihanda ang colon sa endoscopy o colonoscopy dahil kaya nitong i-promote ang production ng bile fluid sa liver. Ang kape ay siksik din sa antioxidants tulad ng chlorogenic acid, quinine at phenylalanines. Pwede itong makatulong upang maalis ang harmful toxins sa iyong katawan. Pinapataas nito ang glutathione levels, isang antioxidant compound na kailangan para sa natural detoxification process ng liver. Piniprevent din ng kape ang hepatitis C infection at nagbibigay proteksyon laban sa hepatocellular carcinoma o liver cancer. Number 5, sumusuporta sa eye health. Madalas matagpuan sa kape at tea, ang caffeine ay isang drug at food additive na nagbibigay proteksyon laban sa pinsalang sanhi ng oxidative stress. Napatunayan sa ilang pag-aaral na may kakayahan ng caffeine na i-prevent ang blepharospasm o eyelid spasm,
isang uri ng eye disorder na sanhi ng abnormal brain function. Ayon sa mga mananaliksik, makakatulong ang caffeine na maprotektahan ang lens ng iyong mata mula sa pinsala na posibleng magdulot ng cataract formation at glaucoma. In addition, ang chlorogenic acid na makukuha sa kape ay nagsisilbing antioxidant na mahalaga ang papel upang mapigilan ang age-related macular degeneration, paglabo ng paningin at dry eyes. Pwede ring i-apply sa ilalim ng mata ang dinurog na coffee beans dahil kayang i-promote ng caffeine ang healthy circulation at pababain ang inflammation na nagdudulot ng dark circles at eye bags. Number 6. Pini-prevent ang diabetes. Ang pag-inom ng black coffee o decaffeinated na kape ay makakabuti para sa mga taong may diabetes. Kung binabantayan mo ang iyong blood sugar levels, pwede kang uminom ng black coffee na walang asukal dahil mababa ang calories nito. Mayroon ding anti-inflammatory properties ang caffeine na makakatulong upang maiwasan ang inflammatory-related diseases na sanhi ng diabetes. Mas doble rin ang taglay na antioxidants ng Robusta coffee kaysa sa Arabica coffee. Mayaman ito sa chromium, magnesium, chlorogenic acid, flavonoids at polyphenols na may kakayahang i-prevent ang pinsalang sanhi ng oxidative stress. Ang mga nasabing antioxidant compounds ay makakatulong para gumanda ang insulin sensitivity, glycemic status at ma-regulate ang levels ng hemoglobin A1C. Pero kung hindi mo gusto ang lasa ng black coffee, pwede mo itong dagdagan ng konting sweetener o low-fat milk para hindi tumaas bigla ang iyong blood sugar. Number 7. Nagbibigay proteksyon laban sa cancer. Maraming mga pag-aaral ang nagsasuggest na makakatulong ang pag-inom ng kape para bumaba ang risk ng cancer. Ayon sa mga eksperto, ang kape ay siksik sa polyphenolic antioxidants at anti-inflammatory agents tulad ng caffeine, cafestol, chlorogenic acids at kowel. Ang mga nasabing compounds ay may kakayahang labanan ang pinsalang sanhi ng free radicals na nagdudulot ng chronic diseases kagaya ng cancer. Napatunayan ng American Institute for Cancer na mga taong umiinom ng kape ay mas mababa ang risk na magkaroon ng liver cancer. Maaari itong makatulong upang maiwasan ang bowel cancer, pati na rin ang pagkasira ng cells sa iyong katawan. Piniprevent din ng kape ang ilang uri ng cancer tulad ng breast, head, neck at endometrial cancers. Kaya sinasabing ang regular na pag-inom ng isang tasa ng kape araw-araw ay mainam upang makaiwas ka sa cancer. Number 8. Pinopromote ang skin health. Ang pag-inom ng kape ay makakabuti rin sa iyong skin health. Sinasuggest ng mga scientist ng polyphenolic antioxidants na makukuha sa kape ay makakatulong upang maprotektahan ang iyong skin mula sa pinsalang sanhi ng oxidative stress. Pinoprotektahan din ito ang iyong skin mula sa ultraviolet light na nagdudulot ng skin cancer. Ang pag-inom ng 3 tasa ng kape araw-araw ay maaaring makatulong upang bumaba ng 10% to 21% ang risk na magkaroon ng basal cell carcinoma. Ito ay isang uri ng skin cancer na nagdudulot ng bukol o sugat sa balat. Dahil sa taglay nitong antioxidants at caffeine, pwede ring ipahid ang kape sa iyong balat. Marami ang gumagamit ng ground coffee para ma-exfoliate ang kanilang balat at matanggal ang dead skin cells. Pinopromote rin ito ang circulation at piniprevent ang signs of aging. Number 9. Piniprevent ang kidney stones. Aside from that, ang regular na pagkonsume ng kape ay makakatulong para maiwasan ang pagkakaroon ng kidney stones. Ang taglay nitong caffeine ay may kakayahang pababain ang risk ng kidney stone formation. Ayon sa isinagawang pag-aaral ng National Kidney Foundation, ang caffeine na taglay ng kape ay nagpapakita ng protective effects laban sa kidney stones. Kapag uminom ka ng 1 hanggang 1.5 tasa ng kape araw-araw, maaaring bumaba ang posibilidad mong magkaroon ng kidney stones by up to 40%. Although may oxalate ang kape at dapat itong iwasan ng mga taong may kidney stones, pwede kang uminom ng black coffee in moderation. Mayroon itong diuretic properties na makakatulong sa paglabas ng excess fluid at salt. Ang caffeine ay makakatulong din para tumaas ang citrate sa iyong katawan na pumipigil sa pamumuo ng kidney stones. Number 10. Pang-boost ng physical performance. Dahil mataas ang caffeine content nito, ang kape ay effective rin na pang-boost ng physical performance.
Ang isang tasa ng kape ay nagtataglay ng 95 mg ng caffeine na may positive effect sa performance. Ayon sa European Food Safety Agency, may kakayahan ng caffeine na i-stimulate ang central nervous system upang ma-boost ang iyong endurance, alertness at energy levels habang nag-eehersisyo. Maaari ring makatulong ang kape para lumakas ang iyong power at mga muscles. Pero may tamang timing ang pag-inom nito kung gusto mong lumakas ang iyong physical performance. Kung isa kang athlete o gusto mo lang magpapawis, ni-recommend ang pag-inom ng kape 30 minuto hanggang 1 oras bago ka mag-ehersisyo para ma-reach mo ang pinakamataas na level ng caffeine sa iyong bloodstream. Pero mayroon nga bang side effects ang kape? At sino-sino ang hindi pwedeng uminom nito? Ang pagkonsum ng kape in moderation ay makakabuti sa kalusugan. However, nakakapinsala sa kalusugan ang labis na intake ng caffeine. Maaari nitong palalain ang symptoms ng anxiety at depression, pati na rin ang blood glucose levels ng mga taong may type 2 diabetes. Dapat ding limitahan ng mga buntis ang kanilang caffeine intake para maiwasan ang abnormal heart rhythm at delayed growth ng sanggol. Moreover, ang mataas na caffeine intake ay posibleng magdulot ng problema sa bladder, insomnia, headache, at mag-trigger ng gout. Ang pagkonsum ng higit pa sa 400 mg ng caffeine araw-araw ay maaari ring magdulot ng drug interactions, high blood pressure, dehydration, irritability, heartburn, at upset stomach. On the other hand, ang kape ay safe inumin in moderation. Pwede kang uminom ng 3 hanggang 5 tasa ng kape araw-araw. Siguraduhin lang na hindi marami ang asukal o gatas ng iyong kape para maiwasan ang mga nasabing side effects. Ikaw, mahilig ka ba sa kape?